Dear Best, ako nga pala si Ashley Maranan na gustong ihinga ang lahat ng sama ng loob at hinanakit ko. Lahat na atay naranasan ko. Lokohin, pagsamantalahan, pagkakakulong at halos masawi na. Kasama na rin ang pagtakwil ng aking pamilya. Buti na nga lang may tumulong sa aking makawala sa masilumuot na buhay kong yun. Akala naman ng lahat, wala na ako, ngunit nagkakamali sila. Makalipas ang ilang taong walang balita sa pagkatao ko, muli akong bumalik kasama ang aking anak na babae. Yes, may anak ako. Pero yung akala kong magugulat sila dahil sa pagbabalik ko, ako pala ang mas magugulat sa malalaman at makikita ko. Bakit kamukhang kamukha ng anak ko ang anak ng isang mayamang lalaki? Mukha silang kambal. Kitang-kita ko naman ang saya sa mukha ng lalaking ito habang nakatitig sa anak ko. Namamangha siya dahil ang anak kong babae at ang anak niyang lalaki ay parang pinagbiyak na bunga. Kaya naman inalok niya ako na pakasalan siya. Sino kayang mag-amang ito? Bakit kamukha ng anak ko ang anak niya? Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aking channel. Isa na namang pong life story ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos mapaos na ang boses niya kakasigaw sa isang lalaking gusto siyang pagsamantalahan. Bitiwan mo ko! Sabay tinuhod niya ang ilalim ng puso ng lalaki. Agad naman siyang tumakbo upang makatakas. Ngunit hindi na niya nagawang buksan ang pinto nang biglang hinila ng lalaki ang kanyang buhok at wersahan siyang tinulak sa kama. Nanlilisik ang mga mata nito. Animo demonyo na tumakas mula sa impyerno. No! Malakas niyang sigaw nang marahas itong pinunit ang damit na suot niya. Pakiramdam niya may sungay na ang anyo nito nang makita ang walang saplot niyang katawan na tanging panloob lamang ang kanyang natirang kasuotan. Nagmamakaawa ako sa iyo, please. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawang wika niya habang niyayakap ang sarili. Ngunit tila nasiyahan pa ito nang makita siyang nagmamakaawa. Sinipa niya ito, ngunit mabilis nitong sinuntok ang sikmura niya dahilan upang makaramdam siya ng panghihina sa sobrang sakit. Wala ka nang magagawa, Ashley. Huwag mo akong pahirapan pa. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang ibigay sa akin ang katawan mo kapalit ng utang ng pamilya mo? What? Nagulat siya sa kanyang narinig. Pumunta siya rito sa hotel dahil pumayag siya sa kanyang boyfriend na ibigay ang kanyang pagkababae. Kapalit ng pagtulong nito na maisalba ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang lalaking ito ang kukuha ng pagkababae niya. Tumawa ito ng malutong nang makitang nagulat siya. Hindi mo alam. Ikaw ang binigay sa akin ng boyfriend mong si Kevin. Ibigay mo sa akin ang gusto ko. At katulad ng pangako ko kay Kevin, hindi ko nasisingilin ang pamilya mo. Mas lalo siyang nahihirapang huminga dahil sa kanyang nalaman. Paano nagawa ni Kevin na ipagkanulo siya sa lalaking ito? Tiniis niya ang ginawa ng matanda upang ipunin ang kanyang lakas. Nasulyapan niya ang kristal sa bedside table. Nagsikap siyang maabot yon at nang mahawakan niya ito, buong pwersa niyang hinampas yon sa ulo ng matanda. Dahilan upang mahulog ito sa sahig. Mabilis siyang bumangon at hinanap ang napunit niyang damit upang muling isuot yun. Akmang aalis na siya nang muling hinawakan ng matanda ang paa niya dahilan upang siya'y matumba. Muli niya kinuha ang vase at buong lakas na pinukpok yon sa ulo ng matanda dahilan upang mawalan ito ng malay. Nagtagumpay siyang lumabas ng silid, ngunit hindi niya inaasahan na marami palang bodyguard ang matanda na nakabantay sa labas ng pintuan. Tumakbo siya ng mabilis at nagtago sa loob ng madilim na silid na may nakasiwang na pinto. Maghiwa-hiwalay tayo! Hindi ba'y nakakalabas ang hotel? Narinig niya ang sigaw ng isa sa mga bodyguard na kung hindi siya nagkakamali, kanang kamay na matandang gustong pagsamantalahan siya. Tinakip niya ang dalawang palad sa bibig upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatayo sa gilid ng pintuan at minamanmanan ang lalaking naghahabol sa kanya. You're here. Napapitlag siya nang marinig ang nakakabighani na boses ng lalaki sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang dalawang balikat niya upang humarap siya rito.
Nakakapaso ang bawat dampi ng mainit na palad nito sa balat niya. Madilim ang loob ng silid, at tanging dim light na nanggaling sa loob ng CR lamang ang nagsisilbing liwanag nila upang makita ang katawan ng isa't isa. Hindi niya ganong namukaan nito, ngunit alam niya ang taas ng lalaki, at ang matipuno ang hubog ng pangangatawan na tila sumisigaw sa kapangyarihan. Walang pang-itais ito at tanging shorts lamang ang natirang saplot sa pangibaba. Hindi siya nakagalaw ng hapitin nito ang kanyang baywang upang idikit sa mainit nitong katawan. Itutulak na sana niya ito, ngunit nahagip ng gilid ng kanyang mga mata ang mga bodyguards sa labas ng pintuan. Nakatingin ang mga ito sa gawin niya, tila bang kinukumpirma kung siyang babaeng hinahabol nila. Natakot siyang mamukaan ng mga ito, kaya niyakap niya ng mahigpit ang lalaki at itinago ang muka sa dibdib nito. Huli ng kanyang ma-realize ang ginawa. Naramdaman na lang niya na gumanti na rin ito ng yakap sa kanya. Umangat siya ng tingin at nahuli niya itong nakatitig sa kanya. "You're shaking." Malambing nitong saad. Amoy niya ang fresh mint candy mula sa hininga nito nang magsalita. Sobrang kailapit ng kanilang mga labi at nagdulot yun ng lakas ng tibok ng kanyang puso. Kahit sa lalaki, ramdam rin niya ang lakas ng tibok ng puso nito habang nakayakap sa kanya. Sinara ng lalaki ang pintuan nang mapansin ang mga bodyguard na nakamasid sa kanila. "Hindi siya yan, halika na! Hindi pa yung nakakalayo!" Narinig niya ang muling usapan ng mga bodyguard at ang papalayong hakbang ng mga ito. Na-froze siya nang biglang maglapat ang mga labi nilang dalawa ng lalaki. Nilasap muna nito ang lambot ng labi niya. Halatang nakainom ito. May little sugar." Malambing na saad nito habang hinahaplos ng daliri ang labi niya. Gusto niyang magpanik nang maramdaman ang pagbuhat nito sa kanya at inihiga sa kama. Unti-unti nitong tinatanggal ang nasira niyang damit kanina. Hindi niya alam kung anong nararamdaman sa mga oras na ito. Tumakas siya sa lalaking gustong manamantala sa kanya, ngunit pumayag naman siyang iaalay ang pagkababae niya sa lalaking ngayon lang niya nakilala. Nang maalala ang ginawa ni Kevin, muling lumanda sa mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Mas okay na itong ibigay niyang sarili sa lalaking ito na pakiramdam niya safe siya kaysa naman sa matandang lalaking yun. For almost 5 years na relasyon nila ni Kevin, ilang beses niya itong nahuli na may ginagawa sa kapatid niyang si Anna at mismong sa kama pa niya. Gayunman na natili siyang bulag dahil sa pagmamahal niya sa dalawa. Hanggat maaari, ayaw niyang may gap sa pagitan nila magkapatid, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang araw na aabot sa sukdulan ang gagawin ni Kevin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pinakamalalim na dahilan, kung bakit siya paulit-ulit na sinasaktan, maliban na lang sa pagkababae niya na hindi na ibigay ng minsang hiningi nito sa kanya. Ngayon nandito na siya at willing nang ibigay ito sa boyfriend niya. Bakit kailangan pa nitong ang matanda na yun ang kukuha sa kanya? "Are you crying?" Narinig niya ang mahinang tanong ng lalaki nang malasahan ito ang maalat na likido sa pisngi niya. Pinapaliguan na pala siya ng halik nito. Ngunit tila namanhid na siya at walang ibang nararamdaman kundi ang kirot sa loob ng puso niya. Nakita niyang balak nitong bumaba ng kama at kinapa ang switch ng lampshade na nakapatong sa bedside table. Ngunit agad niya itong pinigilan. Ayaw niyang makilala siya nito. Nakahanda na siyang ibigay ang sarili rito upang ipakita kay Kevin na hindi siya kawalan. "Please, make me yours." Mahinang wika niya dahilan upang tumigil ang lalaki sa ginagawa nito. Tila nakiramdam muna ito sa kanya, sa kabila ng kadiliman ng buong silid. "As you wish, my little sugar. I'm yours tonight." Ramdam niya ang kagalakan sa sagot nito at tuluyang tinawid ang pagitan ng mga labi nila. "Shucks, wala ka pa bang karanasan?" Halata ang pagkagulat sa boses nito. "Do you know me, woman?" Dagdag na tanong nito. Umiling-iling siya. "No." Agarang sagot niya. Hindi niya makita ang pagsilay ng ngiti sa labi ng lalaki. "Are you sure you want to do this?" Dagdag nitong tanong. "Yes." Mahina niyang sagot sabay ng muling pagbagsak ng mga luha niya. Gusto niyang iparamdam kay Kevin na makakaya rin niyang gawin ito dahil gusto niya at hindi dahil sinet up lamang siya. Mas magiging talunan ang tingin nito sa kanya kapag nalaman nitong nasira ang pagkababae niya dahil sa kagagawa nito. "My little sugar, you will find no one else in heaven but me. And I will make you taste its glory," he whispered. At ang sumunod na mga nangyari ay siyang sumira sa kanyang pagkababae.
Ilang ulit pa muna siya nitong inangkin bago ito bumagsak sa tabi niya at tuluyang nakatulog. 4:30 a.m. na, nang magising siya. Hindi niya namalayang nakatulog na rin pala siya dahil sa sobrang pagod. Bumangon siya at pumunta ng banyo. Mabilis niyang sinuot ang panloob. Ganon din ang nawarak niyang bestida. Nakita niya ang kulay puti na bathrobe, kinuha niya at sinuot yun upang matakpan ang nasira niyang damit. Lumabas siya ng banyo. Sinulyapan muna niyang lalaki, nakatalikod dito sa gawin niya. Hinay-hinay niyang sinuot ang flat sandals. Mabuti na lang hindi niya ito hinubad kanina habang naghihintay kay Kevin sa silid na kinuha nito para sa kanila. Muli na namang gumuhit ang sakit sa puso niya nang maaalala ang pagkanulo nito sa kanya. Maingat ang kanyang mga hakbang upang hindi makalikha ng ingay hanggang sa siya'y tuluyang makalabas ng silid. Nagmasid muna siya sa paligid habang nakatakip ang mahabang buhok sa mukha niya. Maingat siyang naglakad sa hallway at paminsan-minsang nagpalinga-linga siya at baka makita siya ng mga humahabol sa kanya. Nagtagumpay siyang makalabas ng hotel. Nagtaksi lamang siya. Bagamat wala siyang pamasahe dahil naiwan ang bag niya sa loob ng silid na yun na ayaw niyang balikan dahil natakot siyang baka nandun pa rin ang matanda. Naisip niyang gawing pambayad ang isang pares ng hikaw niya at tinanggap naman ng driver. Kahit mas mahal ang hikaw na yun kumpara sa pamasahe niya, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nakauwi siyang ligtas. Aside from the fact na nasira na ang pagkababae niya, may kwintas pa naman siya na tanging kayamanan niya mula sa kanyang lola. Kinapa niya ang kanyang kwintas. Bigla siyang natigilan nang wala na ito sa leg niya. Huli na nang mapagtanto niyang naiwan ito sa hotel. Babalik na sana siya nang bigla siyang hinatak ng kapatid palabas ng taxi. "Daddy, nandito na magaling mong anak!" Wika nito at agad na tinulak siya sa harap ng kanilang ama. Bakas ang excitement at galit sa mukha nito nang makitang muntik na siyang mapaluhod dulot ng pagtulak nito sa kanya. Malakas na sampal ang nagpagising sa diwa niya. Nanlalabo ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala na tumingin sa kanyang ama. Madilim pa sa 5:00 ng umaga ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. "Dad!" Nangangatal ang kanyang mga labi habang binibigkas ang isang salita na yun. "Malaking kahihiyan ang ginawa mo sa pamilyang to, Ashley! Sa kabila ng pagpapalaki namin sa'yo, ito pa ang igaganti mo." Galit na galit ang kanyang ama. "Daddy, hindi ko po kayo maintindihan." Nalilitong tanong niya. "Hindi maintindihan?" Galit siyang pinaharap sa mga pulis. "Yan! Tanungin mo sila kung anong ginawa nila rito. Tanungin mo!" Dumadagundong ang boses nito sa pagsigaw sa kanya. "Kayo po ba si Ashley Maranan?" Tanong ng pulis. May hawak itong bag niya na naiwan sa silid ng hotel kung saan pinagtangkaan siyang pagsamantalahan ng matanda. Ako nga ho." Nag-aalanganin niyang sagot. Bagamat nanlalabo ang kanyang mga mata, naaninag pa rin niya ang pagkuha nito ng posas at isang pirasong papel sa kasamahan nitong pulis. "Meron kaming warrant of arrest sa inyo, Miss Ashley Maranan, sa salang pagkitil ng buhay ni Mr. Johnson. Nakuha namin itong mga gamit mo sa room 402 ng Skyward Hotel sa Green Hills." Deklara ng pulis. Hindi na siya hinintay nito na sumagot. Agad na nitong nilagyan ng posas ang 2 kamay niya. "No, nakakamali kayo. Pinukpok ko lang ang ulo niya ng vase. Alam kong buhay pa siya. Nawalan lang siya ng malay." Agarang paliwanag niya. "May karapatan ka manahimik. Ang anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte ng batas. May karapatan kang kumuha ng abogado mo. Kung hindi mo kayang bayaran ng isang abogado, isang ibibigay para sa'yo." Sinagot siya ng pulis ayon sa Miranda rights. No. "Maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginawang ganyan. Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan." Umiiyak niyang sagot at binalingan muli ang daddy at mami niya. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. "Daddy, please. Tulungan niyo ako. Wala akong kasalanan kay Mr. Johnson." Sa kabila ng pagmamakaawa niya, tila matigas na ang puso ng daddy niya na nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang ina. Nagbabaka sakali na maawa rin ito sa kanya. "Mami, please. Maniwala kayo. Gusto kong isalba ang kumpanya ngunit..." Napatigil siya sa pagsasalita nang nahagip ng kanyang mga mata ang pagdating ni Kevin. Nagpapaliwanag ang mga mata nitong nakatingin sa kanya ngunit hindi na siya naniniwala. Dahil sa mga maling tingin na yon, kung bakit siya nasadlak sa dusa ngayon. "Wala ka ng karapatan na tawagin kami bilang yung mga magulang, Ashley.
Siguro panahon na para malaman mo na. Shut up, Layla! Agad na pigil ni Arjo sa kanyang asawa. Huwag mo nga akong pigilan, Arjo. Panahon na rin upang malaman niya na hindi natin siya tunay na anak. Dahil anak siya ng kapatid mo. Galit na sagot ni Layla. Gusto nitong pamukha sa kanya na hindi siya kasapi ng pamilya. Napalingon siya rito dahil sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala na tumingin sa kanyang ama. Dad! Tawag niya rito upang kumpirmahin kung totoo nga ang sinabi ng mami niya. Daddy, totoo bang sinabi ni Mommy? Gumuhit ang sakit sa kanyang muka nang makita ang blangkong ekspresyon ng kanyang ama. Nagpakawala muna ito ng buntong hininga bago sumagot. Totoo ang sinabi niya, Ashley. Pamangkin lang kita at hindi kita tunay na anak. Ito ang dahilan bakit hindi ko matanggap na sa kabila ng pagpapalaki ko sa'yo, ito pang iginanti mo. You failed me, Ashley. Pwersahang kumalas si Ashley mula sa kamay ng pulis at lumapit sa ama. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Bakas ang sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Tila ayaw maniwala sa katotohanan na tumambad ngayon sa harapan niya. But Dad, why? Why have you come to see me as a failure? As your daughter, I made sure to always do what was right. Para sa kapatid ko, nagparaya ako sa pagmamahal ko. Lahat ng gusto mo ginawa ko. I gave my life to spare your company. So why am I getting this in return? Lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason sa kanya. Her tears were more like rain that wouldn't stop flowing, and she desperately tried to suppress them. She gazed up at the sky. It was almost 6 a.m., but the sun appeared unwilling to rise. Its darkest understands how dark her life is, right now. Ngumiti siya ng mapakla at tiningnan ng ama. Thanks anyway, Dad. You made me feel like my family doesn't need me anymore. She didn't even bother to wait for her dad to respond. She just goes along with the police as they drag her to the car. Ashley. She stopped for a moment when she heard Kevin's voice. In the past, when he called her, she would have awakened like a flower waiting for its butterfly. But now, just hearing his voice calling her name made her feel like a flower that had unexpectedly faded, because the stem that brought her life had been broken long ago. Lumapit ito sa kanya, bakas ang pagsisisi sa mukha. Akmang hahawakan siya nito, ngunit agad na umigkas ang dalawang kamay niya, kahit nakaposes pa siya. Isang sampal. Napapikit si Kevin at dinuma ang masakit na sampal mula sa kamay ni Ashley. Nanatili lamang sa isang lugar ang pagbaling ng ulo niya dulot ng sampal nito. Gumalaw ang muscles ng panga niya. Maluwag na tinanggap ang masakit na sampal ng babaeng unang minahal niya. Hindi na nag-aksaya pa si Ashley na pahira ng mga luha niya habang mapait na nakatingin sa lalaking akala niya'y magiging parte ng mundo niya. I am pleased that you love me in this way, Kevin. You've already won by doing this to me. Just keep your word and save my parents' business. Matapos sabihin yon, binalingan muna niya kung saan nakatayo ang kanyang ama. Matigas pa rin ang anyo nito at walang balak na tumingin sa kanya. Samantalang si Ana at ang kanyang ina, may bahid ng tuwa ang mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kinaroroonan niya. Sinulyapan muna niya ang kanyang inakalang tahanan bago tuluyang pumasok sa patrol car. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa paniniwala niyang wagas na pagmamahal. Psst! Ana, naniniwala ka bang hindi alam ni Ashley ang ginawa nating pag-set up sa kanya? Tanong ni Layla sa anak nang makitang nakaalis na ang patrol car. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ana. Of course, Ma'am. Siya ngayong si Ashley at hindi niya malalaman na tayo may kagagawa ng lahat. Pabulong niyang sagot sa ina na sila lang dalawa ang nakarinig. Wala na ang kanyang ama dahil pumasok na ito sa loob ng bahay. Si Kevin, baka nabagok na ang ulo niyan at maisipan na bumaliktad. Tayo ang ididin sa kaso ni Ashley. Saad ni Layla habang nakatingin sa gawin ni Kevin na hanggang ngayon tulala pa rin na nakatingin sa kawalan. Never mind him. Ako na ang bahala sa kanya. Wala siyang ibang gagawin kundi sundin ako. Nakangiti nitong sagot sa ina. Samantalang nagising si Liam dahil sa sunod-sunod na pag-ring ng cellphone niya. Kinapa niya ang cellphone sa bedside table at sinagot ito habang nakapikit. Sir Liam, I'm very sorry. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala natuloy ang nirequest mong babae kagabi. Mamaya available na siya. Ano, kukunin mo pa rin ba? Tanong ng baklang si Frenny. Napabalikwas ang bangon si Liam at hinanap ang babaeng kaulayaw niya kagabi.
Ngunit wala na ito sa tabi niya. Hindi niya namukaan ng babaeng yon dahil sinadya talaga niyang walang ilaw upang hindi siya nito makilala. What the? Mahinang mura niya nang maalala na siya ang unang lalaki sa babaeng pinatos niya. Sa tanang buhay niya, never pa siyang pumatos na babaeng walang karanasan sa kadahilan ng ayaw niya ng commitment. Maraming babaeng nagkandaluhod sa harap niya upang maangkin lang niya, ngunit pumipili siya. Pinakaayaw niya sa lahat ang may nakakakilala sa kanya. Kaya naman si Frenny ang inutusan niyang maghanap ng babae sa tuwing kailangan niyang ibunto ng stress sa mga babaeng kanyang kinakama. Ngunit ang babae kagabi, hindi niya mapigilan ang sarili na hindi hanapin ang lambot ng katawan nito. My little sugar. Sabi niya habang ini-imagine pa rin ang babae sa kama. Masyado siyang napasarap kagabi, to the extent na nakalimutan niyang gumamit ng proteksyon, na madalas na niyang ginagawa sa ibang mga babae niya. Sir Liam, narinig po ba niyo ako? Muling tanong ng bakla. No need. Tipid niyang sagot at pinatay na ang tawag. Tiningnan niya ang oras sa kanyang suot na wristwatch. 6:30 na ng umaga. Bumaba na siya ng kama nang muling mag-ring ang telepono niya. Nagbugas siya ng hangin nang makita ang numero ng mami niya mula sa screen. Ma'am, tinatamad niyang sagot. Saan ka na naman ngayon, Liam? Nakalimutan mo na ba? 7:00 ang schedule ng board meeting mo. Andiya't wala ka pa rin sa kumpanya hanggang ngayon. Babae na naman ba? Matagal nang may gusto sa'yo si Tala. Bakit hindi mo na lang siya yayain na magpakasal? Kaysa naman kung sinong-sinong babae na lang ang kinakama mo. Sinasabi ko na sa'yo, ayoko ng mga babae na dinadampot mo lang kung saan-saan. Napuno na ang tenga niya sa kakatalak ng mommy niya. As always, memorize na niya ang litanya nito. Isa lang ang gusto nitong sabihin. Ayaw nitong mag-asawa siya ng hindi ka-level ng kanyang pamilya o walang sinasabi sa lipunan. Ngunit mas ayaw naman niyang pinapakalamanan ng buhay pag-ibig niya, lalo na ang mga babaeng nirereto ng mommy niya sa kanya. I'm coming, mom. Tipid niyang sagot at saka pinatay ang tawag. Kinuha niya ang mga nakakalat na damit sa sahig at sa ibabaw ng kama. Agad siyang natigilan nang malaglag ang isang bagay sa sahig. Dinampot niya ito. Napag-alaman niyang isa itong kulay silver necklace na halatang ginawa sa unang panahon. Hindi dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kalahati lang ang pendant nito. Posibleng ang babaeng nakanig niya kagabi ang nagmamay-ari ng kwintas. Pinasok niya ito sa loob ng wallet niya at nagmamadali na tinungo ang banyo upang maligo. Hinanap niya ang bathrobe na lagi niyang sinusuot matapos maligo, ngunit hindi na niya ito nakita. Exclusive lamang para sa kanya ang VIP room ng hotel na ito. Paano naman nawala ang bathrobe niya? Nagmamadali siya kaya hindi na lang niya ito hinanap pa. Lumabas siya ng banyo habang tumutulo pa ang tubig sa kanyang buong katawan at hinanap ang bath towel sa loob ng closet at yun ang ginawang pamunas sa basa niyang katawan. Mabilis na siyang nagbihis at lumabas ng hotel. Sakto 7:00 nang dumating siya sa CAS Group of Companies building. Agad naman binuksan ng kanyang personal assistant ang pinto ng sasakyan na nakapark na rito. Alerto naman lahat ng mga bodyguard nang makita ang pagdating niya. Kompleto na ba sila sa loob ng conference room? Tanong niya habang inaayos ang suot niyang black suit. Makikita ang pagka-istrikto sa kanyang muka. Ani mo'y maliit na pagkakamali mo lang, hindi ka na makikita sa harapan niya. Yes, boss. Kanina pa sila naghihintay sa'yo, kasama ang mami mo. Magalang na sagot ng assistant niya at sinarang pintuan nang makalabas na siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad patungong entrance building nang may maalala siya, kaya siya tumigil sa paglalakad. Muntik pa, mabangga ang kanyang assistant sa kinatatayuan niya dahil hindi nito inaasahan ang biglang paghinto niya. Kinuha niya ang kwintas sa loob ng wallet at ipinakita ito sa assistant. Nagtaka naman ito na nakatingin sa kanya. Take a picture, utos niya dahilan upang mapaawang ang labi nito habang nakatingin sa silver necklace. What? Are you just going to stand there? Bakas ng iritasyon ng boses nito. Yes, boss. Natatarantang kinuha ni Brian ang cellphone at kinuna ng picture ang silver necklace habang nakasabit ito sa daliri ng boss niya. Anong gagawin ko sa picture na to, boss? Tanong niya habang nakatingin sa picture sa cellphone niya. I want you to find my woman. Sandaling natulala si Brian habang nakatingin sa likuran ng papaluyo niyang boss. Paano niya hahanapin ang babaeng sinasabi nito sa pamamagitan lang ng kwintas?